Kagabi nga ay nakita ko na may hinog na saging nga na available dito nga sa bahay nila Ali. Tinanong ko pa nga si Ali kung saan nga ito galing at doon nga raw sa baba ka na tatay. Linano ko nga na ngayon ko nga ito lulutuin para kako ay meron nga kaming meriendahin. Sabi ko nga kay Ali kagabi ay gagawin ko nga itong banana Q. Kaya naman ngayong araw ay nagsimula ako sa pagbabalat nitong saging. Ganito nga lang kasimple magbalat ng saging at walang kahirap-hirap lalong-lalo na kapag nga hinog na. Gigilitin mo nga lang yung bandang dulo at kamay na nga yung gagamitin mo sa pagbubuka ng mga balat. Ganyan nga din ang teknik na gawin nyo sa pagbabalat ng saging para hindi nga masyadong makalat. Hindi ko na nga nilahat baltan yung saging dahil kako ay parang madami na ay baka naman magsobra. Pagkatapos magbalat ay agad-agad ko na nga binuhay itong apoy at sinalang itong aking paglulutuan. Naglagay lamang ako ng sapat na dami ng mantika at pagkatapos ay isa-isa kong inilagay itong aking mga saging na binalatan. Sobrang dali ngang magkulay brown itong mga saging na aking isinalang dahil nga sobrang lakas nga nung aking apoy. At buong akala ko talaga ay hindi nga ako magtatagumpay dito sa aking banana. Unang beses nga lang ako magluluto ng ganito at hindi ko nga talaga alam kung paano nga ito lutuin. Nanood lang talaga ako sa YT ng kaunting oras para nga malaman kung paano nga ito lutuin. Basta ang sabi nga doon ay kailangan nga munang iprito itong mga saging at kapag nagkulay brown na ay saka nga ilalagay yung asukal. Tapos wag nga daw hihinaan yung apoy dahil baka nga daw hindi magkaramelize yung ating asukal na inilagay. Habang niluluto ko nga ito ay talagang pinanghihinaan ako ng loob dahil parang hindi nga successful itong aking banana Q. Dahil sa isip ko ay talagang parang may mali nga akong ginawa. Dahil dapat pala hindi ko nga muna pinainit ng masyado yung mantika. Dahil sa tingin ko ay nabigla nga itong mga saging kaya naman sobrang dali niyang magkulay brown. Ang sabi nga doon kapag nilagyan mo na nga rin daw ng asukal ay hayaan mo nga lang dito sa apoy at haluin mo nga lang ng haluin. Pero pinagpatuloy ko nga lang itong aking ginagawa at habang tumatagal ay nakikita ko nga na parang okay naman. Habang naluluto itong mga saging ay maaliwalas na nga din itong aking pagmuka dahil nakikita ko nga na mukha na nga siyang banana Q. At tadan, pagkatapos ng ilang minuto ay ayan na nga siya mga mare at talagang banana Q na talaga ang kanyang itsura. Pero nag-dark brown nga ang kulay nito at parang nasobrahan nga sa pagkakaluto. Pero okay lang naman yun na medyo nag-dark nga yung kanyang kulay. Ang importante ay hindi nga mapait yung kanyang lasa. At isa pa ay meron pa nga ako ditong isang salang at kako ay ayusin ko na nga lang itong aking pagluluto para nga hindi na maging ganun yung kanyang kulay. Ito na nga yung pangalawang salang ko ng aking banana Q at sabi ko ay napakarami pa nga nung asukal. Kaya naman yung saging na natitira ay pinabaltan ko pa nga ulit kay Alilin at kako ay sayang nga yung asukal na matitira dito sa mantika. O diba, hindi ko na nga sinobrahan dyan ang pagkakaluto at tignan nyo naman at napakaganda nung kulay. At para nga maging tunay na banana Q nga itong aking mga nilutong saging ay syempre hindi natin kakainin yan ng basta ganyan laang. Nilagay ko nga din pala sa stick yan isa-isa para mamaya ay pil na pil nga ang pagkain ng banana Q. Habang mainit pa ay dinala ko na nga ito kay Ali dahil mas masarap nga itong kainin kapag medyo mainit pa. Humanap na nga din pala ako dito ng aking pepwestuhan para nga maganda-ganda ang pagmimerienda. Itong medyo dark brown nga ang aking unang pinili dahil nga titikman ko kung ano nga ang kanyang lasa. Wala ngang problema sa lasa nito at wala ngang kaduda-duda na banana Q nga itong niluto ko. Sa sobrang saya ko nga sa mga oras na ito ay napapahappy dance pa nga ang lola nyo. Medyo nasobrahan nga lang sa pagkahinog itong aking mga saging kaya nga medyo malambot itong aking banana Q. Kasabay nga pala naming magmerienda itong si Aksor at tawang-tawa pa nga talaga kami dito sa batang to. Dahil kapag nga siya ang kakagat sa stick ay ayaw niya ngang kumain pero kapag susubuan ay talaga namang gustong gusto. Sabi ko pa nga kay Ali dito ay subukan niyang kainin yung medyo dark dahil kako ay mas masarap. Dahil mas kapit na kapit nga yung asukal dito sa saging kaya nga siya naging mas masarap. Sumang-ayon na nga lang siya sa akin sa mga oras na ito dahil natikman niya na pala yung medyo maitim. Habang nagme-merienda nga pala ay aliw na aliw nga rin kami sa panonood nitong bagong vlog nga ni Kamangyan. Tutok na tutok nga kami sa TV sa mga oras na ito dahil nga pinuntahan siya ni Ivana sa kanilang bahay. Wala lang, gusto ko lang talagang i-share dahil natutuwa talaga ako dahil palagi ko nga pinapanood ang mga vlogs niya ni Ivana. Dahil wala nga din siyang kaarte-arte sa katawan. Nakatigdalawang stick nga pala kami dyan ni Ali kaya naman tumigil na kami pero itong si Aksor parang ayaw tumigil.